Ito po, pag-usapan natin na itong Minority Report. Ito ngayon yung malaking balita po sa araw na ito. Pero hindi pa yan. Hindi pa yan yung sinasabi kong malaking balita. O sige po, pag-usapan po natin ito. Ito ang pinansagang Minority Report ng Senate Minority Bloc ukol Nako, sa nako. Ito po, kailangan diinan nyo to. Diinan nyong mabuti ito. Huwag nyong kakalimutan. Ikalat nyo po sa YouTube. Ikalat nyo po sa Facebook. Kung meron kayong TikTok, ikalat nyo sa TikTok. O kung meron kayo kung ano man. Kung may basurahan kayo, ikalat nyo rin sa basura. Lahat po ikalat nyo. Idikit nyo sa mga kotse nyo. Dahil dito, tumbok na po si Bongbong Marcos. O wala na siyang kawala dito. Lahat po, lahat po ng mga tinatawag nilang mga witnesses, mga kahit palpak na witnesses, itinuturo patungo kay Saldico or patungo kay Tambi or patungo doon sa may question mark. At alam naman natin kung sino tong question mark na ito. Sige nga, pakisabi kung doon sa mga hindi nakakaalam, sino itong nasa question mark. Sige, ilagay nyo sa comment section. Hindi nyo kilala? Lagay nyo. Sino yung question mark na yan? flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Tingnan mo to Tingnan mo tong loko-lokong Bernardo na ito. Kung sino-sino ang itinuturo pero hindi niya itinuro si Speaker. Dapat bang paniwalaan tong animal na to? 'Di ba? But anyway, itinuro niya si Saldico. Pero didikit din yan eh. Hindi po pwedeng makakagalaw tong isa pang animal na ito kung walang mas malaking animal. Kung walang crocodile, mas malaking buhaya. At yung pinakahari ng buhaya yung question mark. Di ba? Hindi ka paniwala sa lahat ng mga nagtistigo ito lang yung walang itinuro eh. Kaya naman, tong animal na ito ang kinuha. Hinihingan si Diskaya. Pinapasok sa Witness Protection Program. Hindi pinapasok. Ito yung kompleto. Ilalabas lang natin. Tingnan mo na. Sinong ipinasok nila? Yung hindi itinuro si Saldico. Ay hindi tinuro si Tambaluslos. Ang dapat pinapasok dyan, si Diskaya. Yan ang reliable na witness. Nagturo lahat, pati si Gutesa. Although si Gutesa tumanggi talaga. Kaya itong Bernardo na ito, peking witness to. Subukan mo ituro niya si Tambi. Hindi na to gagawing state witness. Ito po, mga kababayan, ito'y maliwanag. Ito'y malawakan. Malawakan po itong pagtatakip doon sa mastermind. Sino pa ba mastermind? Itong si Tambaluslos na ito at saka itong si question mark. Kaya dapat yung mga witnesses na inililigtas si Tambi bitayin. Yung mga politiko na nililigtas si Tambi bitayin. Yung mga vloggers na nililigtas si Tambi bitayin. Kumikitang malaki yan. Pangkabuhayan yan, mga animal yan. Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo doon sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Kaya nga, di ba? Bakit si Bernardo hindi itinuro? We are watching you. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Asan ka na, Romualdez? Hindi ka na makapagpakita sa camera kasi baka nangangayayat ka na. Hindi natin alam. May cancer na ito eh. Ay nako, ang laki po ng epekto sa katawan, pangangatawan ng tao. Kita nyo yung huling nagpakita yan, nangayayat. Hindi na siya mukhang haring crocodile. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating... Teka muna, mahinto tayo dyan, dyan muna ha? Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya pinag-initan to si Bong Revilla eh. Isipin mo, wala si Tambi, wala si question mark, pinag-initan lang to si Bong Revilla. Tapos yung nagturo sa kanya, hindi pa reliable witness. At isusunod niya nila dyan si Villanueva. Anong dahilan? Pamatay sunog. Pamatay masamang balita. Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila.
No, isa pa yan, kongresista. Bakit wala yung mga kongresista? Yung kongresista nando doon, ba't ito balita? Yung mga kongresista, meron bang napakulong? Meron bang pinatawag? Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Ito buti kasi buti nakaligtas itong mga to dahil alam naman natin pag kinapos sila sa diversion, baka madamay na rin itong mga ito. Siyempre, normally talaga mas malaking balita, mas pantakip, 'di ba? Kaya nga una si Atong Ang inano din 'di ba? Siyempre, obviously, mas sikat ang senador. Kaya hindi nila pinapansin yung mga congressman Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit. At nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan, Merong question mark may nga sa question mark. Makikita nyo rito yung Alam mo, kung hindi mo kilala tong question mark na ito, katanga mo na lang. Ha? Katanga mo na lang. Ako talaga duda ako. Okay? Mag-iingat. Patuloy ako nag-iingat kasi po may mga kampo na antay dito sa magpinsan. Pero nililigtas si Tambi. Delikado po yan. Alam mo, nasa payroll. Ingat po tayo dyan. Some of them, may duda ko. Some of them, kilala ko. Lagay nyo nga yung mga pangalan dyan ng mga politiko na hindi kayang tabigin si Tambaloslos. Pati vloggers. Galit na galit kay Bongbong. Pero hindi matabig si Tambi. Lagay nyo dyan. Lagay nyo sa comment section. Diba? Yung iba nga, DDS pa raw. Pero love na love. Si Tambi, hindi banatan. pirmado ng 6 sa 9 na minority senators ang report na isinumite sa Office of the Senate President noong December 10 dahil dismayado nila sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon. Dismayado raw sina Marcos na hindi dumalo sa pagdinig kahapon at si Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig. Hindi raw na-maximize ang paghaharap ni na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na siyang nagturo kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating DepEd Yusek Trijib Olaivar. Hindi raw masyado nabigyang pansin ang Cabral Files. Pare-pareho lang. Sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Alam mo, may tama dito si Aimee. Naalala nyo, doon sa mga nakapanood, kung hindi nyo pa napanood yung vlog ko kahapon, ay panoorin nyo. Diniscuss ko na po yan. Ako, sinasabi ko, wala pa tong minority report na ginawa nila Marcoleta, nila Aimee, at saka nung mga ibang hindi kayang pilipitin ng leeg, itong si Tambaloslos. Sinabi ko kahapon, walang kwenta. Walang kwenta yung ginawa nila dyan sa Pinky Ribbon investigation. Bakit? Napalayo tayo sa mastermind Yun yung paulit-ulit kung pinupunto. Anong klaseng investigasyon kung lalayo tayo sa mastermind? Kaya tayo mga Pilipino, wag tayo magpapaloko. Maglalabas sila ng mga malalaking balita. At magkukulong sila at magkukulong ng malalaking tao para hindi matunton, hindi makulong yung totoong mastermind. At alam na natin yung dalawa. Yan na nga itinuturo na si Romualdez at saka si question mark. Sinabi ko na po yan kahapon. Ngayon, lumabas itong minority report. Pati sila dismayado sa ginawa nitong sila Pinky. Sabi ko, bakit paikot-ikot tayo? Bakit sagot ng sagot si Pinky? Mamaya ipapakita ko Sagot ng sagot si Pinky. Hindi naman siya tinatanong. Kabaklaan talaga ng mama na yan. Ay di ba? At saka bakit sabi ko, papunta na ron, papunta na tayo doon, bigla yung pinuputol. Anak ng teteng tong mga to. Wala talaga. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot, ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo yung sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na Kaya binanggit ko rin yung kahapon. Turo kayo ng turo. Meron kayong iniimbestigahan dito. Bakit hindi nyo i-validate? Yan yung sinasabi Tugma ba yung files ni Leviste tsaka yung files ng itong DPWH? Itutugma lang naman. Ang daling kasabihin niya.
Lahat pasa kay ombudsman, pasa kay ombudsman, pasa. Alam naman natin yan si ombudsman. Aram naman din natin ang karakas niyan. But anyway, di ba? Wag na kayo mag-blue ribbon. Ako sa akin lang, tigilan nyo na investigasyon kung lahat ipapasa nyo sa ombudsman. Ngayon pa lang ipasa na natin lahat sa ombudsman. Gusto nyo pati asawa nyo ipasa nyo na sa ombudsman, mga animal. Pasa kayo ng pasa, turo kayo ng turo. Parang gusto nyo gawing tagapagligtas. Itong si Boying, hindi ba? Hindi naman kailangan nun. Meron kayong separate responsibilities. Anong purpose nito? Di ba? Ngayon lang tayo, kailan ba nauso lahat ng iimbestigahan pasa sa ombudsman, pasa sa ombudsman. Kahit sa Senate hearing. Di anong purpose nyo? Kung ako iimbestigahan nyo, sasabihin ko sa inyo, pasa nyo na lang sa ombudsman, mga animal kayo. Imbitahin ako sa hearing na yan? Sabihin ko, pasa nyo sa ombudsman. Pati asawa, pasa nyo na rin. Lalo ko sakit sa ulo. Hindi. Wag nyo papasa yung mga asawa nyo, ha? Delikado yung mga girlfriends, boyfriends, pwede. Wag. Delikado yan sa ombudsman. Nakaw! Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Pagkatapos yung committee report, iba naman to sa minority. Ang pinag-uusapan nila dito yung files. No, magkaiba sila magkaiba sila ng opinion. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang-media. Ano silbi nun, Even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Yeah. So sa makatwid, pasa na lang lahat. Yan yung sinasabi ko, pasa na lang natin sa ombudsman. Gagalit. Siya pa nagsasabing pang-media. Allergic kayo? Yan yung sinasabi ko At yan din yung sinabi ni Libiste. Allergic. Yung mga animal na talagang magkaroon ng ghost projects investigation. Kaya putol-putol Ano, magpapahinga na naman kayo ng 1 buwan. Tapos ombudsman na. Ay, sus. Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senator sa pagdinig kahapon. Kanya-kanyang opinion You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga mga nabitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing. Kulang na oras Umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Ayun, nako, nagalit na. Meron na naman binanatan. Ha? Ikaw naman kasi, Aimee, mag-attend ka rin. Oo. Di ba? Para madali kang ipagtanggol. Kasi, syempre, butasan yan Ganyan talaga pag kami mali, bubutasan ka niyan. Hindi na yan pupunta doon sa, di ba, anong pinaka-question dito? Bakit napalayo tayo? Anong klaseng hearing yan? Bakit tayo napalayo kay Tambaluslos? O anong sagot niya? Umattend ka kasi. So, butasan. Kaya Aimee, pumasok ka. Ngayon, pag hindi ka pinagsalita, pag hindi ka rin makapagtanong, hindi ka pinayagan ng kung ano-ano, di sa kabakbakan natin sa media, bakbakan mo. At least meron tayong bala. Di ba? Kasi gagamitin nga. Sabi, kulang na kulang sa oras. Nagalit na si Tito Soto. Kulang na kulang sa oras. Halatang halata ka naman, Tito Soto. Kulang na kulang sa oras. Kaya sa iba, sa susunod na Blue Ribbon hearing, pag-uusapan yung mga hindi natalakay. Diyan na nga, naghanap-harap na sila Bonoan, sila Bernardo. Dapat ginisan nyo na. Kasi pag ginisa mo yan si Bernardo, pupunta yan sa mastermind. Ang problema, nagamit yan si Bernardo para iligaw. Pambihira kayo. Obvious na obvious Hindi lang yan, pati nga yung mga kasambahay di umano. Hindi na busisi ng maayos. Tapos sasabihin nyo sa next hearing. Pustahan tayo next hearing, lalo tayong malayo dun sa mastermind. Lalo na yung state witness, hindi nyo hahayaang mapabusisi din. Bakit? Magkakabuhol-buhol masasabi niya ng totoo. At alam naman natin yung totoo, pinoprotektahan nyo, di umano.